kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan. Umaling kakulangan ng warning signs at safety devices sa Riles, sinisi sa salpukan ng tren at kotse sa Laguna dahil kinamatay na mag-ina. Pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Noynoy Aquino, pinanukala ng ilang mambabatas upang masolusyonan ang krisis sa kuryente sa Mindanao. Ilang lugar sa Oriental Mindoro, abot hanggang dibdib na ang baha, bunso na malakas na buhos ng ulan. Mga magulang na OFW o kaya'y nakadestino malayo sa kanilang pamilya dahil na nasaksihan ang graduation ng kanilang anak. Contestant sa Miss Universe Canada Beauty Pageant na disqualify nang matuklasang di pala siya isinilang na babae. Mga fan na magkalabang football team nagkagirian sa gitna ng laban sa Sao Paulo, Brazil. At ano-ano nga ba ang mga in na swimwear ngayong taong 2012? Yan po ang kuha ng 23 taong gulang na si Jenna Talakova. Sa taas sa 6'1" at sa angking ganda, pwedeng pambato sa beauty pageant ang dalaga. Pero na-disqualify siya sa Miss Universe Canada matapos madiskubring hindi siya isinilang na babae. Ang detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Kakulangan umano ng warning signs at safety devices sa riles ng tren. Yan ang sinisisi ng mga kaanak na mag-inang nasawi sa salpukan ng sinasakyan nilang kotse at tren sa Calamba, Laguna. Sinuspindi na ang driver ng tren habang iniimbestigahan ng pulisya kung sino ang may pananagutan sa disgrasya. Saksi si Cara David. Sa ganitong kalunos-lunos na pagkakaipit dinatnan ng Laguna Traffic Management Office Rescue ang mag-inang sina Christine at Annabel de Guzman. Naipit sila sa warak na bahagi ng sinasakyang kotse na nabangga ng tren ng Philippine National Railways sa Barangay Halang sa Calamba, Laguna. Medyo mahirap po lalo na dun sa driver kasi yung talagang naipit sa kotse. Kaya kailangan. Kaya po ba yung damage ng kotse? Totally wrecked siya sa harapan lalo na dun sa driver seat. Kailangan pang gamitin yung power tools para may release ng yung victim. Huli na nang madala sila sa Calamba Medical Center. Sa investigasyon, lumabas na pasado 9:00 kagabi nang magpang-abot ang tren at kotse sa crossing. Sa kabila yan ng pagminor daw at pag-full emergency brake ng tren by 30 metro mula raw sa crossing ayon sa PNR. Pagdating dun sa crossing, nag-slow down sila. Mga 10 to 15 kilometers per hour ang slow na. Talagang mabagal. Ang sabi nung driver, ang tansya niya hindi nag-slow down. Tuloy-tuloy yung speed, mag-less. Talagang natumbok ito, kaya nakaladkad. More or less 100 meters. So alam nila na may railroad track doon? Yeah, alam namin. Meron din namin alam na buhay yun. Pag titingnan mo yung railroad tracks noon, smooth yung dating doon eh. Parang hump lang. Hump, oo, magandang hump. Batid ng pamilya de Guzman na may right of way ang tren sa lahat ng rides nito. Pero balak pa rin daw nilang magreklamo dahil nagkulang daw ang PNR sa paglalagay ng warning signs at safety devices. Hindi biro yung kinukumpuhan yan. Although training nga yan, may right of way sila, but still, kailangan may precaution, di ba? Hindi rin naman biro itong nangyari sa akin talaga. So pagka meron talaga silang negligence, para nila maulit. Andito ako sa Barangay Halang sa Calamba, Laguna kung saan naganap yung aksidente kagabi. Usually ang mga railroad tracks ay merong safety barrier na nagsasabing meron dito na riles ng tren. Pero dito sa lugar na to, wala akong nakikita ang anumang safety barrier, wala akong nakikita ang anumang sign that will indicate that this is a railroad crossing. At kung titingnan mo itong riles dito, lubog na siya, para na siyang kinain ng asfalto. Kaya I would imagine kung gabi nga naman at malakas yung ulan, hindi mo nga naman talaga mapapansin na may riles ng tren dito. Walang tugon ang PNR kaugnay sa kakulangan ng mga warning devices pero iginit nitong di nagkulang ang mismong driver ng tren.
Naaksidente ang mag-ina matapos kumuha ng mga medalyang gagamitin para sa graduation sa paaralan ng pag-aari ni Annabel bukas. Ngayon, balot ng pagluluksa ang St. Vincent de Paul Montessori School sa Lumban, Laguna. Generous, mabait, magaling. Kung nasan po sila, sana po masaya po sila. Tsaka po mamimiss po namin sila. Sinuspindi na ng PNR ang driver ng tren habang iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Di ba meron tayo dati noon yung harang. So diyan, mula nung binuhay uli yung release na yan, wala kaming nakitang nakakabit. Ang responsable dyan siyempre yung PNR kasi sa kanila yun. Plano naman ng DOTC na maglagay ng CCTV with digital recorder sa control booth ng tren para magsilbing black box. Balak din nilang maglagay ng CCTV sa bawat railroad crossing. Ako po si Cara David, ang inyong saksi. Dahil sa patuloy pa ring mga brownout sa Mindanao, ipinanukala ng ilang senador na bigyan ng emergency power si Pangulong Noynoy Aquino para maresolba ang krisis. May solusyon naman pinag-aaralan ng Department of Energy. Ang problema, tataas ang singil sa kuryente. Saksi si Teresa Andrada. Nitong Biyernes lang na magka-short circuit sa control tower ng Zamboanga International Airport. Epekto raw ng sunod-sunod na brownout sa lungsod. Sa iba pang bahagi ng Mindanao gaya ng North Cotabato hanggang tig-3 oras na ang rotational brownout. Mahina kasi ang produksyon ng mga hydroelectric power plant sa Mindanao dahil sa tag-init. Ang Pulangi Hydropower Plant nga, isasara pa dahil sa maintenance check. We will continue to experience the present levels of shortages up to May 9. Why? Because we did not predict the need to shut down Pulangi. Si Pangulong Noynoy Aquino iginiit sa mga hinarap na business leaders na sa pangmatagalan, madadagdagan daw ang produksyon ng kuryente sa bansa gamit ang renewable energy. The approved service contracts already as of this time amount to about 7,067 megawatts and pending applications another 3,771 megawatts. We will be ready when that demand comes in to supply necessary. And hopefully, this will also be the factor that the increased installed generation capacity will be the factor that will bring down the prices of electricity. Pero paano ang kasalukuyan ng problema na nangangailangan ng solusyon? Sabi ni Senador Chis Escudero, pwedeng amendahan ng IPIRA law para mabigyan ng standby powers ang Pangulo. Sa ngayon kasi, kailangan pang magpasa ng resolusyon ng Kongreso para mabigyan ng special emergency powers ang Pangulo tuwing magkakakrisis sa kuryente. Bagay na naipagkaloob noon kay dating Pangulong Fidel Ramos. Sa kaso ni Ramos, napabilis na ang pagpapaaproba ng mga kontrata sa mga independent power producers. Sakali mangganap na itulak sa Kongreso ang pagbibigay ng emergency power sa Pangulo, ayon sa palasyo, saka na lang daw nila ito pag-aaralan. Sa ngayon, sinisika pa rin naman daw ng Department of Energy na masolusyonan ang mga brownout sa Mindanao. Kabilang sa mga posibleng pansamantalang solusyon ang pagpasok ng mga energy barge, bagay na pinag-aralan na noong magka-power crisis din sa Mindanao noong 2010. Ang epekto nga lang nito, ang pagsipa pa ng singil sa kuryente. The only way to solve the shortage is to bring in power that is more expensive. The power barges owned by private sector, they're saying we need an assurance na kasi gagasto sila pagdating doon kung walang bibili, patay sila. Teresa Andrada, ang inyong saksi. Samantala, nagbabala ang Energy Department sa publiko laban sa pagbili ng tingi-tinging LPG. Bukod daw sa delikado, hindi rin tiyak ang kalidad nito. Saksi si Julio Segovia. Hindi lang pala gasolina ang tinitingi ngayon. Sa Baliwag, Bulacan, minsan na ring naging kalakaran ng pagtitingi ng LPG gaya ng nasaksihan sa surveillance video ito ng programang investigador. Ipinasara ito dahil pang auto LPG lang dapat ang refill. Patok din ang istilong ito sa kabilang bayan ng Bustos. Hindi na kasi kailangan punuin ng LPG tank at kakargahan lang base sa kaya ng budget ng customer. Katwiran ng mga nagre-refill, miyembro lang ng kanilang kooperatiba ang sinasalinan. Pero ayon sa DOE, dapat may permit pa rin ang pagre-refill. Very volatile yung saka flammable yung natin, yung petroleum products na LPG. Lahat ng petroleum products should be handled properly. Kasi kung open sa public, magkakarga ka doon, kung meron naninigarilyo doon, no smoking dapat. LPG man o gasolina, dapat daw matiyak ang kalidad ng binibili. Huwag daw bumili sa patingi-tingi ayon sa DOE. That's dangerous. I mean, also the quality is questionable.
masisira. It's been, may halong tubig and so forth and so on. At ngayon pa lang, binalaan na ng DOE ang mga pasaway. We have to put a stop to that also. Sir, paano? Kung hindi ko magkakayabang i-monitor yun? We have to find a way to, sorry po, I don't have the solution at this time. We need to study that further. Good news naman sa mga gumagamit ng LPG dahil 6 na independent refillers ng LPGMA ang magbabawas ng piso kada kilo ng LPG. Pero ang presyo ng diesel at gasolina, di pa raw tiyak ang galaw sa linggong ito. Sa kwenta ng Sources Oil Industry, may 8 centavos per liter na rollback dapat sa gasolina ngayong linggo, habang 13 centavos per liter ang dapat na dagdag sa presyo ng diesel. Pero dahil kakatiting lang, posibleng hindi na raw ito ipatupad pa ng mga oil company. Pero pangamba ng Pasang Mazda, baka bawian naman sila sa susunod na linggo. Semana Santa, alam nyo na, nag-uuwi na sa probinsya ang mga tao. Kanya mapagsamantala yung bigla. Alam nilang tumiming eh. Pagtitiyak ng DOE, sa ngayon ay makatwira naman daw ang oil price adjustments na ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.